Isang magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating lahat. At sa pagkakataong ito ay patuloy tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang topic natin mamaya ay Christology. Pero bago yan, tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na makapag-aral, O Diyos. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa katapatan mo sa bawat isa. Nawa po ay samahan mo po kami, O Diyos. Ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna, mangusap sa amin habang kami po ay nag-aaral. Bigyan mo po kami ng pangunawa, maunawaan naming mabuti ang lahat po ng iyong mga salita. At dalangin po namin na patuloy ka naming makilala ng personal at sa pamagitan po ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Good. Good evening po sa ating lahat. Welcome. Welcome po. Natuwa ako na makita kayong lahat. Meron na tayong siguro mga nami-miss na mga ilang kabataan. Ha? May mga nami-miss ka ba? May mga nami-miss. Ibig sabihin, missing natin ngayon. Ibig sabihin, wala ngayon dito. Ayan. Miss niya na daw yung bakasyon. Miss mo na yung bakasyon. Pwede naman. Mauna ka magbabakasyon, Kuya Louie. Okay? Siyempre, kasama natin si Ate Mia. Praise the Lord. Ayan. Si Ma'am Nesty, nandito rin. Si Ma'am Samantha. Ayan. Madam. Okay. So, ang topic natin ay siyempre walang iba kundi ang Christology. Okay, bago tayo pumunta sa mga slides natin, gusto kong maunawaan ninyo na maraming ang tawag dito, branches of theology. No? Marami siyang branches. Parang sa science. Sa science, merong biology, study of the living things, di ba? Meron tayong zoology, study of animals, di ba? Botany, study of plants. Ano pa? Study of the earth, geology, di ba? Ano pa ang mga ng science, mga branches ng science? Chemistry, physics, marami pang iba, di ba? At ang theology ay may mga branches din. Okay? Unang-una sa lahat, yung pinaka-foundation ng lahat ay yung tinatawag na theology. Hindi ko na nilagay dito sa slide natin, pero yung pinaka-mother of all branches ng theology, yung tawag dyan ay theology, study of God. Pero, syempre, mga mahal na kapatid, di ba? Sino ba naman tayo o ano ba naman tayo para pag-aralan ang tungkol sa Diyos? Di ba? Tayo lamang ay mga tao. Parang kagaya nito na parang bang yung mga langgam, no? Mga langgam, pag-aaralan nila ang mga bagay tungkol sa tao. Di ba? Di ba? Ilanggam, pag-aaralan yung mga bagay tungkol sa human being. Parang imposible. Parang ganoon din tayo. Parang imposibleng maunawaan natin ang Diyos, no? Pero in that sense, kailangan bilang Kristiyano ay parang it is necessary. Okay, it is essential na magkaroon tayo ng kahit man lamang kakarampot o kaunting pagkaunawa sa salita ng Diyos o pagkaunawa tungkol sa Diyos para doon ma-develop yung ating pananampalataya. Kasi without knowing God, without studying about who God is, hindi ma-develop yung faith natin sa Kanya. Hindi natin siya makikilala kung sino siya. At tunay talaga na pinakilala ng Diyos kung sino siya. Pinakilala niya sa pamagitan, unang-una, pinakilala niya ang Kanyang sarili sa pamagitan ng creation. Sa lahat ng mga bagay na nakikita natin, no? Yung heaven, the skies, sabi doon, proclaims the glory of God, sabi sa Book of Psalms. So, unang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili ay sa pamagitan ng creation. At pangalawang bagay, paraan na pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili ay yung Kanyang mga salita. At higit sa lahat, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, in that sense, gusto ng Diyos na ipakilala niya ang Kanyang sarili sa atin. Kaya nag-aaral tayo.
Kaya nga kahit na hindi ka nag-aral sa Bible school, hindi ka pumasok sa Bible school officially na magpapastor ka o magiging Bible teacher ka. Pero once na nag-aral ka, nagbasa ka ng salita ng Diyos at sinubukan mong unawain ang kanyang mga salita, ay maaring pwede kang tawagin na theologian. Yung mga theologian, ibig sabihin yung mga tao na nag-aaral tungkol sa Diyos. Yung theology. So, kagaya nyo, no? Nag-aaral tayo ngayon ng Christology o pag-aaral ng salita ng Diyos. Pwede nyong sabihin na you are already a theologian. Kasi nag-aaral kayo ng salita ng Diyos no? Pero siyempre, hindi ganoon kalalim pa kasi nga nag-uumpisa pa lang tayo, sinusubukan nating unawain ang ating Panginoon. And then, so yung theology, yung pinaka-mother of all, theology, study of God. And then, after that, yung bago yung Christology, so may theology, and then yung man and sin, yung hamartiology. Hamartiology ay study of sin. And then, yung anthropology, study of man, pag-aaral tungkol sa tao, no? Pag pinag-aaralan natin. At connected yung tao at yung kasalanan dahil ang tao ay nagkasala. And then, pagkatapos niyan, another branches of theology, yun na, yung Christology, study of Christ. No? Yung pag-aaral patungkol sa Panginoong Kristo. And then, kasabay niyan, halos kasunod niyan ay yung tinatawag na soteriology, o yung pag-aaral tungkol sa salvation, study of salvation. And then after soteriology, yung study of the church, ecclesiology. And then meron din yung tinatawag na pneumatology, study of the Holy Spirit. Okay? And then hanggang sa study of the end times. Yun na yung pag-aaral patungkol sa mga huling araw. So, lahat yan ay mga branches ng theology. Ay, by the way, nakalimutan ko palang banggitin, yung isa pa ay yung bibliology. Yung last time na topic natin, yung mga 2 weeks ago, natapos natin yung study of the Word of God, yun yung bibliology. Pag-aaral patungkol sa Biblia o salita ng Diyos. And then, narito ngayon tayo, Christology, study of Christ, His work, His life, and then His divinity and humanity. Ibig sabihin, yung pagiging Diyos ni Jesus Christ at yung pagiging tao ni Jesus Christ. Kasi may mga may mga iba't ibang belief, o theory tungkol sa kung ano yung kalagayan ni Jesus Christ, kung ano yung kanyang nature. No? May mga iba't ibang theory yan. So, maiintindihan natin ngayon sa pamagitan ng pag-aaral natin sa gabing ito. Okay? At hindi lamang sa gabing ito, sa mga susunod pa na Thursday, I think sa 10 Thursday ito na pag-aaral natin, I hope na lahat ng mga maging topic natin magmula tonight hanggang sa mga susunod na gabi na Thursday, ay mas lumalim pa yung ating pagkakilala tungkol sa Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan nito, siyempre, hindi nyo lamang nakikilala ang Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pag-aaral na to, kundi mas nade-develop din yung inyong personal na relasyon sa Kanya. Alright. Now, bago tayo dumako dyan sa ating slide, kung may mga Bible kayo, basahin muna natin sa Matthew chapter 16. Okay? Matthew 16. Starting from verse 13. Ayan. Hanggang 17. Okay? So, Matthew, sa New Testament yan. Paki-guide mo nga sila, Kuya Louie. Okay, Matthew 16, verse 17 to verse 13 to 17. 13 to 17. Okay. Babasahin natin ha. Okay, sabi diyan, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Ayan. So, may isang pagkakataon daw, dumating tinanong ni Jesus Christ yung kanyang mga alagad. At ang sabi niya, ano ang sa tingin ng mga tao patungkol sa
anak ng tao. Okay? The Son of Man. By the way, itong Son of Man na to, hindi ito yung Son of Man na parang ordinaryong man, ordinaryong tao lang, no? Yung Son of Man dito ay isang title na equivalent doon sa Messiah or Christ or Savior. Yung Son of Man. Kaya tingnan ninyo, capital letter yan. Anak ng tao. Son of Man. It is a title of the coming Savior. Hindi po yan anak ng kapitbahay, no? Hindi. Son of Man, anak ng tao, it is a title of a Savior. Now, sabi niya, who do people say the Son of Man is? Verse 14, they replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still other Jeremiah or one of the prophets. And then verse 15, but what about you? He asked, who do you say I am? And Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Verse 17, Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. And I will give you the key of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he warned the disciples not to tell anyone that he was the Christ. Okay. Now, gusto kong mapansinan nyo rito muna, mga kapatid, no? Very important yung conversation nito ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga alagad. Napakahalaga nito kasi ito yung pagkakataon na dumating sa point na kinakailangan ng i-evaluate ni Jesus Christ yung kanyang mga disciple na kung sino ba ako sa tingin ninyo. Yan. Pero kasi 'di ba nasa chapter 16 na to ng Matthew, ibig sabihin kung titingnan ninyo sa mga naunang mga naunang chapters, doon niya tinawag yung mga disciples. Matthew chapter 4, doon niya tinawag yung mga disciples. And then kasama niya yung mga disciples, nangangaral siya ng mabuting balita, 'di ba? About the kingdom of God, nagtuturo siya about the kingdom of God. Nagpapagaling siya ng mga iba't ibang uri ng may sakit at yung mga inaalihan ng demonyo, pinakakalaya, may sakit na ketong, gumagaling. So lahat ng miracles nakita nila na ginawa ng Panginoong Jesucristo. And then madalas niya sinasabi, I am the Christ. So kasi sa lahat ng mga miracles na yon, pinapakita niya na he was trying to prove to the disciple na he is the Son of God, he is the Messiah, he is the Christ. And then pagdating dito, siguro sa isipan ng Panginoong Jesucristo, this is the moment I have to examine the belief of my disciple. Okay? So, nagkaroon sila ng assessment, nagkaroon ng evaluation. Pero bago niya tinanong ng personal, bago niya kinuha yung personal na sagot ng mga disciple, nagkaroon muna siya ng parang survey, no? Napansin niyo, may survey muna siya. Ang tanong niya muna rito, ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Son of Man? Ayan. Hindi niya muna dinirekta na tinanong na, ano sa tingin nyo? Sino nga ba ako? Who is the Son of God? Who is the Son of Man? Who is the Christ? Sabi niya. No, hindi niya dinirektang tanongin nyo sa mga disciple. Sa halip, parang inihanda niya na muna yung kanilang mga isipan, no? Sa kanilang isasagot. Kaya yung kanya tanong ay, who do people say the Son of Man is? And then, may mga kanya-kanyang silang sagot. Sabi nila, yung Son of God daw ay siya daw si John the Baptist. Yung iba naman sabi daw, ang Son of God daw o Son of Man daw ay si Elijah. Yung iba naman ang sabi, si Jeremiah daw ang Son of Man. Lahat ng mga sagot nila ay mali. And that is important. That is important. Lahat ng sagot ng mga tao, according to the disciples, that the Son of Man is Elijah, the Son of Man is Jeremiah, the Son of Man is John the Baptist. All of those answers were wrong. And that is very crucial, very important, because iisa lang ang Son of Man. And that is Jesus Christ, who is the one asking them the question. Kaya sabi niya, okay, lahat ng sagot nila mali.
What about you? Then he turned the question to the disciples. What about you? Who do you say the Son of God or the Son of Man is? Who do you say I am? Tingnan nyo, no? Mas naging personal. Una, who do the people say the Son of Man? And then when he asked the disciples, sabi niya, who do you say I am? Sino ako sa tingin ninyo? Sino ako sa palagay ninyo? And then, there was a very important confession. No? Very profound question from one of the disciples. And that is Simon Peter. And sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Now, bakit kaya tinanong ni Jesus Christ yung tanong na to sa kanyang mga disciple? Ano yung significant nun? Ano yung importance nun? Una-una sa lahat, yung tanong na who do people say I am or the Son of Man is, it is a very important question sapagkat lahat ng tao ay kinakailangan itong ma-encounter yung tanong na to. Okay? Lahat ng tao walang excuse. Lahat ng tao kinakailangang harapin at tanungin sa kanilang mga sarili kung sino si Jesus Christ. Bakit? Sapagkat yung sagot sa tanong ito, yung personal na sagot sa personal na tanong na ito ay may tinatawag na eternal significance. Yung sagot mo sa tanong na who do you say Jesus Christ is? Who do you say I am? Your answer will determine yung magiging eternal future. Your answer will be determined on this. If you believe that Jesus Christ is the Son of God, if you believe Jesus is the Christ, then you will have eternal life. But if you don't believe that Jesus Christ is not, if you don't believe that Jesus Christ is the Son of God, then you don't have the eternal life. Only by believing, you will have eternal life. Tingnan natin sa John chapter 20. Napaka-importanteng topic dito. Because only by believing Jesus Christ, you will have eternal life. John 20, verse 31. Ayan. John 20, verse 31. Babasahin niya ni Ate Aliana. John 20, verse 31. But these are written that we believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing we may have life in His name. Exactly. Amen? Kaya tinanong ni Jesus Christ yung very important question, mga kapatid na yan. Yung very, very important question, who do you say I am? Because only by believing in the Son of God, you will have eternal life. It has what we call the eternal significance. Yung sagot mo, doon nakasalalay ang magiging kahihinatnan ng iyong kaluluwa. Yung paniniwala mo. Yung answer mo, kaya nga lahat ng tao, kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng tao, hindi pwedeng hindi niya matakasan. Hindi niya matatakasan yung tanong na ito. Whether you like it or not. There will be a time in your life that you will have to face and answer this question. Who is Jesus Christ in your life? Who is Jesus Christ in your heart? It is a personal question that you have to answer personally. Yeah. Kaya nga doon sa John 20, sabi roon, malinaw na sinabi doon, binasa ni Aliana, sabi doon, but these are written, lahat ng mga bagay na ginawa ni Jesus Christ, no? But these are written that you may believe, upang kayo ay maniwala that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Magkaroon kayo ng buhay. Buhay, ito yung tinatawag, eternal life. Ito, Zoe ito eh, Zoe. Zoe sa Greek. No? There are different kinds of life o word na life sa Greek. Yung bios, that is also Greek. But bios refers to the physical life. Like for example, yung halaman is a living things. That life is bios. Yung hayop, yung aso,
yung life niya is just a bios. Life. And then meron ding, hindi ko alam yung tamang pronunciation dun pero parang psyche. Doon ang galing yung word na psychology. It is the intellectual life. No? But the life that is mentioned here in John chapter 20 verse 31 is not psyche, it is not bios, but it is zoe. And what is zoe? Zoe is eternal life. Zoe is spiritual life. Kaya sabi roon, pag binasa mo to, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have zoe. You may have spiritual life. You may have eternal life in His name. Kaya importante. Importante na talagang mag-aral tayo ng mga bagay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Mag-aral tayo, palalimin natin. Kailangan lumalim, hindi lamang tayo maniwala lang, kundi kailangan lumalim pa ang ating pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Because by believing in His name, we will have zoe, eternal life. Amen po ba? Now, paano pag hindi ka naniwala kay Jesus Christ? Tingnan natin, no? Naghihintay na sa atin yung ating slide. Kanina pa siya kumakaway sa akin. Sabi niya, naiinip na ako, Pastor. Open me here. Okay. Ano yung tawag ng Bible sa mga kabaliktaran, no? Yung hindi naniniwala sa Son of God, hindi naniniwala kay Jesus Christ. 1 John chapter 2. Introduction pa lang tayo, mga kapatid. Sa 1 John chapter 2, starting from verse 21. Ayan. Hanggang 23. 1 John chapter 2, chapter 2, verse 22 hanggang 23. Okay? Babasahin naman yan ni Rochelle. Unang Juan, John chapter 2, okay, verse 22 hanggang 23. 1 John chapter 2, 22 to 23. 1 John chapter 2, verse 22 to 23. Yan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi do ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ng Ama at ang Anak. 23. Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi din kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. Yon. Okay? Ang liwanag, di ba? So, kaya kailangan maniwala tayo sa Anak Bakit maniniwala tayo sa Anak? Kasi si Jesus Christ yung tinatawag na exact representation of the Heavenly Father. Kaya nga 'di ba kanina sa introduction ko pa lang sinasabi ko sa inyo, there are 3 ways that God revealed Himself to us. He manifested Himself to us. Una, by creation. Sa true creation, pinakilala niya sa atin. So kapag tumingin tayo sa buwan, alam natin may lumikha sa buwan. Hindi yan basta na lang pumutok at andyan na may nagbungguan na 2 planeta, and then here we go, we have the moon and the stars and the sun. Hindi lamang yon. Somebody created the universe. Somebody created all those beautiful stars in the universe. Hindi yan galing sa Big Bang Theory. Mga gano'n, ha? Somebody created all of those things in the sky. At kapag tinitingnan natin yun, sabi natin, mayroong supreme being. There is supreme intelligence who created this. And the Bible called this as God. Okay? And then pangalawa, na pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. The Word of God itself. And then the third way that God revealed Himself to us is through His Son, Jesus Christ. Kaya nga sabi doon, ang hindi kumikilala, ano sabi doon? Basahin lang natin. Who is the liar? Sino daw ang sinungaling? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Kapag ka tinanggi mo na si Jesus ang Kristo, pagka tinanggi mo to, pagka hindi mo ito pinaniwalaan, yung word na deny is equivalent to not believing. Yan, equivalent to not believing. So if you don't believe that Jesus is the Christ, you are a liar. Such a man is the Antichrist. Sabi pa ng Bible. He denies the Father and the Son.
Tinatanggi na ang Ama at ang Anak. And then verse 23, no one who denies the Son has the Father, and whoever acknowledge the Son has the Father also. Ang sinumang kumikilala sa Anak ay kumikilala din sa Ama. So, kasi nga si Jesus Christ yung representation ng siyang physical representation of God. Sa Old Testament, ang Diyos dahil ang Diyos ay banal, hindi niya pwedeng ipakita yung sarili niya kahit gustuhin niya. Moses, once he tried to he asked God na, Lord, pakita mo yung presence mo sa akin in Exodus. Sabi ng Lord, hindi pwede, walang pang nakakita sa akin na nabuhay. Sabi niya, I will just pass by and you will see, makikita mo yung likod ko, pero hindi mo makikita yung mukha ko. Because no one see me and live. Wala pang nakita sa akin na nabuhay. Kasi pag nakita mo ang Diyos, matutunaw ka. You will be consumed. Because God is holy. Grabe yung holiness ng Diyos eh. Na tayo ay hindi worthy na tumingin sa Kanya face to face, no? At hindi tayo matutunaw. Hindi ganoon. Pag nakita mo ang Diyos, siguradong matutunaw ka dahil ganun ka glorious ang presensya ng Diyos. And because of that, para malapitan tayo ng Diyos, para malapitan natin ng Diyos, kinakailangan niyang magkatawang tao. And that is Jesus Christ. So God Himself, God Himself went down. He came down to earth to dwell among us para maranasan natin ang buhay na kasama ang Diyos, ang Heavenly Father. Ayan, okay? So another verse, okay, hindi ko kasi sinama yan dito no? Kasi mas gusto kong magkaroon tayo ng dito 2 John pa rin, 1 John pa rin, chapter 5. Babasahin naman to ni PJ. 1 John chapter 5, verse 11. Ito yung importanteng testimony galing sa Diyos. 1 John 5:11. Sige. 1 John 5:11. At ito ang patotoo. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Verse 12. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang isang buhay na walang hanggan. Yun. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Yun. Yeah, importante yan. Malaman nyo. Napakaganda yung topic na yan, no? Kaya tutuwa tayo. Dito sila Kuya Renzo, sila Kuya Lester, di ba? Kasi ano yun Kuya EJ, di ba? Yan. Kailangan nyo to, ma-realize nyo to. Kaya nga alam nyo, ito para sa kaalaman ng lahat, no? Bago ako naging born again Christian, syempre, barkada, wala tayo sa Panginoon. And then pumasok din ako sa Iglesia ni Cristo. Naging Iglesia ni Cristo rin ako. And then sa Iglesia ni Cristo, meron tinatawag na doctrinization or indoctrinization. Dudoktrinahan ka doon ng parang, hindi ako nagkakamali, 6 months, and then 6 months din na pagsubok, parang 1 year yun So 6 months na doktrina, ibig sabihin nun, tuturuan ka, pupuntahan ka sa bahay, tuturuan ka nila ng kanilang mga doktrina. At natapos ko lahat yung doktrina na yon. And then, yung 6 months din na pagsubok. The following Sunday ay water baptism na namin. Doon din sa kapilya sa Taytay, no? Babautismo na ako. Hindi ako nagsimba, hindi ako umattend. No? Bakit? Kasi nagkaroon ako ng Bible. Nagkaroon ako ng Bible na lumang-luma, mas luma yung ganyang Tagalog na Bible na binabasa ni Rochelle, pero lumang version. At binabasa ko yung Bible. Nabasa ko itong mga talatang ito sa 1 John that Jesus is the Son of God. And na yung naniniwala sa anak ay naniniwala sa ama. And then doon sa my verse 11, verse 12 ng 1 John chapter 5 sabi, this is the testimony of God
That and this life is in His Son. He who was the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. And then yung naniniwala sa Son of God, naniniwala sa Ama. And then talagang grabe yung kabaliktaran do sa sa doctrine ng Iglesia ni Cristo. Kasi sa Iglesia ni Cristo, si Jesus Christ ay tao lang. No, how can a man, a mere man just like us can be the redeemer, can be the redemption of our sin? Paano ang isang taong kagaya lang natin ay magiging paraan ng Diyos para maging kaligtasan natin? Napaka-imposible. Because the Bible says that Jesus is the Son of God. Kaya, nung babautismo na ako, hindi na ako nagpabautismo. Kasi sabi ko, hindi nagbabasa ng Bible itong mga to. Itong mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Hindi to nagbabasa. They don't, if they read the Bible, they don't consider reading itong part na to na sinasabi na Jesus is the Son of God. And by believing in His name, we have eternal life. Kaya, napakahalaga na sa gabing ito, magkaroon talaga tayo ng malinaw na pagkaunawa patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, we will study Christology. Introduction pala. Alright, tingnan na natin. Yan. Introduction, key passage, Matthew 1:18 to 21. Pwede nating tingnan yan. Okay. Sa Matthew chapter 18, Matthew chapter 1, 18 to 21. Ayan. Sabi doon, Matthew 1, 18 to 21. Ayan, yung birth of Christ. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Ayan, yung tinatawag natin na virgin birth, di ba? Incarnation. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid. Take Mary home as your wife, because what is conceived her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. At meron tayong mga supporting verses dyan, Genesis 1:26, at marami pa nga iba. You can take a picture or copy. No? Anyway, nasa ano naman natin yan na kay Kuya Paulo, ang pinakagwapong admin sa buong mundo. Pwede niyong hingin yung copy na yan. Okay, next Kuya. Yan. Okay, who is Jesus Christ? Yan. Who is Jesus Christ? Kaya nga yung tanong kanina, di ba? Who do you say I am? Sabi ni Jesus Christ sa mga disciple niya. So let's read. Who is Jesus Christ? Pakibasa ni si Kuya Louie. Malakas ang boss ni Kuya Louie. Who is Jesus? Our understanding depends upon what kind of relationship we have with Him and how much we know about Him. Some people know very little and some instant dislike of Jesus, and really deep within their souls. Many others claim Him as their Savior and Lord, but can't really give an explanation for why they believe in Him. Since there is so much confusion and ignorance regarding Christ's identity, we as His followers have a responsibility to accurately understand who He is, so we can help others know Him too. Yan. So, yan. Yung iba daw, sino daw si Jesus Christ? Yung iba ay naniniwala lang based on hearsay. Somebody just informed them. So, yung mga ganong klaseng paniniwala kay Jesus Christ,
ay mababaw yon, no? Pagka sa pamagitan lang ng mga hearsay. Only by knowledge, only by information. You have to go deeper knowing Christ. Kailangan mo siyang ma-experience. Knowing Jesus Christ is not enough. Knowing Jesus Christ by name, knowing His work, through the information. Pwede naman tayong manood lang ng mga movie about Jesus Christ sa YouTube, di ba? Pwede tayong magbasa ng mga libro patungkol sa buhay ni Jesus Christ. But those things are not enough. You have to experience Him. You have to really experience who Christ is. Sabi nga, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Jesus Christ, ang ating responsibility ay makilala siya. To have accurately understand who He is. Makilala siya maintindihan natin siya ng eksakto, tamang pagkakaintindi natin sa Kanya. Bakit? Upang matulungan din natin ang iba na maipakilala natin din siya sa iba. Diba? Halimbawa, ikaw, Lauren, hindi mo naman masyadong kilala si Kuya. Halimbawa, hindi mo masyadong kilala si Kuya Paulo. Nandiyan ipapakilala mo sa iba. Mali-mali yung magiging information mo, di ba? Tungkol sa kanya. Baka sabihin mo, si Kuya Paulo ay taga-Canada. No? Pinanganak sa Canada. O kaya ay, baka sabihin mo, baka si Kuya Paulo sabihin mo ay anak ni Prince Charles. No? Ganun, di ba? Kasi nga hindi mo kilala eh. Hindi mo siya kilala eh. Parang yung one time bago pa lang ako sa ICF Church, no? At nagkaroon ng revival night. And then, yung isang miyembro doon, na teacher, siya yung naatasan na ipakilala ako. Parang, anong tawag doon? Yung introduction to the speaker. Ayan, introduce yung speaker. And then, sabi ba naman niya, no? Our speaker today is Pastor Pocholo Castro. He was a missionary to Colombia. Colombia? So, hindi ako nag-react agad kasi pero ko naman i-correct ko na lang. Colombia, and then sabi niya na he took PhD sa sa PNTS sa Nazarene. Kaya nung tumayo ako doon, kinorek ko 'yon. Sabi ko, mga kapatid, hindi po ako missionary sa Colombia. Sa Cambodia po. Ayan. Siguro naririnig niya lang. Katunog, Cambodia, Colombia. So, naririnig lang niya. Kaya sinabi niya, Colombia. And then, nag-aral ako sa APNTS. Nag-PhD ako. Pero hindi ako nakagraduate. Hindi ko natapos yung dissertation ko. Totoo naman, nag-aral ako. Pero hindi ko natapos yon. Pero doon kasi sa kanyang introduction, sabi niya ay natapos ko daw yung PhD. Kaya sabi ko, hindi ko po natapos ang PhD ko, sabi ko. So, kinakailangan kasi kung magpapakilala ka ng isang tao, kailangan kilala mo talaga siya. Alam mo yung mga details niya. Kasi magkakamali ka di ba? It's the same thing with believing Jesus Christ. Knowing Jesus Christ. Kung pag hindi mo kilala si Jesus Christ, pag mali ang pagkakilala mo sa Kanya, kung ano lang yung alam mo, yun lang yung sasabihin mo, yun lang ipapakilala mo sa Kanya. Kaya nga importante, kilalanin natin siya. Amen? Okay. Kailangan makilala natin siya ng eksakto, tama, para pagka pinakilala din natin siya sa iba, tama din yung ating pagpapakilala tungkol kay Jesus Christ. Okay, next slide. Jesus lived before He was even conceived in His mother's womb. Alam niyo pa na yung existence ni Jesus Christ, Kuya Renzo, ay hindi nag-umpisa nung siya ay inilabas o nung siya ay nabuo sa sinapupunan ni Mary. At nung siya ay lumabas, hindi doon nag-start yung existence ni Jesus Christ. Yung physical existence niya, yes, when He was conceived by Virgin Mary and when He was born, yun, doon nag-umpisa yun. Pero before that scenario, before that event, before that situation, Jesus Christ has already been existent. No? Ayan, tingnan natin, sabi diyan, Christ did not come into existence when He was born as a baby. Hindi doon nag-umpisa. He pre-existed in eternity past. Pag sinabi nating pre-existed, ibig sabihin, bago pa nagkaroon ng mundo, narin na si Jesus Christ. Pero hindi pa Jesus ang kanyang pangalan. He is the Verbo. Ang tawag sa kanya, Verbo, Word.
Logos. He is the Logos. He is the order of everything. Kaya may order sa universe. There's an order that is because of Jesus Christ, because of the Christ, because of the Cristo, because of the Logos. There is a Heavenly Father, and then the order, the Logos, that is the nature of Christ, the Logos. He is the Logos. He is the order. So do you remember when God created the world, created the heavens and the earth? Sabi ron, there was darkness all over, no? Darkness, madilim, and then there was chaos, chaotic, magulo, and then everything was put into order. Can you imagine? No, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, walang order. Yung tubig nasa taas, yung dagat nasa taas. Okay, ganun yun eh. Ganun ang itsura nun eh. Tapos yung mga bundok nasa lalim. Tapos yung mga puno ay nasa atmosphere. There was no order eh. Walang kaayusan. And then here comes the role of the Logos. The role of the Christ. He put everything into order. Because the Logos, Jesus Christ was the Logos. Yan. So He pre-existed in eternity past. But at the appointed time, He came to earth in human form. Ayun na. Nung ipinanganak siya, while still retaining His deity. Ibig sabihin nun, nung ipinanganak si Jesus Christ sa lupa, nagkaroon na siya ng physical form, hindi nawala yung kanyang deity. Hindi nawala yung ano yung deity? Ibig sabihin ng deity, yung kanyang pagiging Diyos. Yung kanyang nature as God, hindi nawala yon. Nagkaroon siya ng human form, at the same time, He is still God. He remain as God. Yan, no? So, hindi totoo na tao lang si Jesus Christ na naging Diyos. Mali yun. Walang ganun. Yeah, kasi ganun ang paniniwala ng ibang doktrina, ibang church, that Jesus Christ is man who became God. Pagka ganun ang paniniwala natin, everybody can be just like Him. Everybody, na tayong lahat tao lang, pwede tayong maging Diyos. Kasi kung si Jesus Christ nagawa niya, na siya ay naging tao, ay siya ay tao na naging Diyos. Mali yun, maling doktrina yun. Okay? Jesus Christ was not man who became God. He was God who became man. That is the reality. That is the truth. Siya ay Diyos na naging tao. Walang tao magiging Diyos, pero pwedeng ang Diyos maging tao. Kasi walang imposible sa kanya. Yun nga yung logic ng mga iglesia ni Cristo, yung kanilang argument. Ang argument nila, sabi nila kasi ang Diyos daw ay espiritu. Kung si Jesus Christ daw ay Diyos, sabi, ang Diyos ay espiritu, walang buto, walang laman. Di ba? Yun ang Diyos. So, paano mong ipapako ang Diyos? No? Papako sa krus. Wala siyang espiritu, wala siyang buto, wala siyang laman. Di ba? So, ganun ang argument nila. Kaya parang imposible daw na maging tao ang Diyos. Hindi niya gagawin yun. Hindi siya magiging tao para lang ipako sa krus. God will not do that, sabi ng Iglesia ni Cristo. Yan ang argument nila. God will never do that. Na magiging tao siya para ipako sa krus. That is against the nature of God. Well, hindi natin alam ang tunay na kaisipan ng Diyos. Sabi ng Bible, ang kaisipan ng Diyos ay hindi kaisipan ng tao. Ang paraan ng Diyos ay hindi paraan ng tao. Walang imposible sa Diyos. Kaya niyang maging tao para iligtas tayong lahat. Amen? Yun ang natin. So, Jesus Christ is not man who became God, but He was God who became man. Okay? Let's see another slide. Ito yung ating mga Bible verses. Genesis chapter 1 verse 26. At creation, God said. Tama? Sa creation yan, pwede nyo yung picturean, pwede nyo kopyahin yan sa pinakagwapong admin natin. Yes. Yan sabi ron, Genesis 1:26. Ang sabi ron, at creation, God said, basahin mo Ate Rochelle. Let us make man in our image, according to our likeness. The
The plurality of the personal pronouns reveals that all three members of the Trinity were together at the time of creation, the Father, Son, and the Holy Spirit. Yan, okay, thank you. So dyan pa lang, sa verse na yan, kahit tingnan nyo sa Bible, ang nakalagay dyan ay let us. Okay? Hindi niya sinabi dyan na let me. Hindi niya sinabing let me make man in our image, in my image. But ginamit niya yung pronoun na plural. Kaya nga may tinatawag niya na plurality. Yung personal pronoun na yung nakalagay plurality. Ibig sabihin pronoun yung plural, no? Yung ibig sabihin maramihan, no? Hindi niya sinabi na let me make man in my image, but let us make man in our image. Ibig sabihin may kasama ang Diyos nung nilikha niya ang tao. May kasama ang Diyos nung nilikha niya ang langit at lupa. Ayan. Okay? Ayan, okay. Mulis na yung ating admin. Nag-excuse lang. So, the plurality of the personal pronouns reveals that all three members of the Trinity were together at the time of creation. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Magkakasama sila. Kung i-imagine natin, parang ganito nangyari. God was creating. Let there be light. He was speaking. Di ba? Nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang pagsasalita, no? He was speaking. He was declaring, let there be light. Yung word niya, that is the Christ. As I think sinabi ko na yun noon sa inyo. So God was the one demonstrating His power. He was doing the action. And then the power that comes from God's mouth, that is the verbo, that is the logos, that is the order, that is Jesus Christ. Noong time na yun, hindi pa siya tao, hindi pa siya person. He is the verbo. So, let there be light, let there be sun, let there be earth, let there be Saturn. Tayo na lang nagpangalan tao na lang nagpangalan nun Pero noon, walang mga pangalan yun. Lahat yung mga planeta, walang pangalan. Tao na lang ang nagpangalan ng mga planeta na yan. Okay? So, ano yung role naman ng Holy Spirit? The Holy Spirit, sabi doon sa Genesis, the Holy Spirit was the one hovering all the earth. Ano yun? Parang ginagather niya lahat ng mga nilikha ng Diyos. Sinabi ng Diyos, let there be light, let there be sky. Yun yung verbo, yung lumalabas sa Kanya. And then the Holy Spirit is putting everything. And then He gathered them all. That is the role of the Holy Spirit. So in creation, nandoon ang Trinity. Ayan, okay? John chapter 1 verse 1. Christ's pre-existence is also confirmed in the New Testament by John. Si John yung sumulat. No, hindi si John the Baptist. Who refers to Him as the Word. Ayan, si verbo. Yung word, verbo yan, verbo. Ayan, ang original na word niyan, verbo or the logos. Ano sabi dyan? Pakibasa, Ate Lauren, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. Ayan, in the beginning. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan. Yung Word na yan. Yan si Christ. Yan. So, sa umpisa pa lang, nandun na ang salita. Kanya? At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Malinaw. Kaya nga sabi ko nung pinag-aralan ko to, pinagbabasa ko to, sabi ko, itong mga iglesia ni Cristo na to, ba't pinagpipilitan nila na tao daw si Jesus Christ? Ang linaw-linaw. Ano ba tayo? Hello, binabati natin lahat ng mga kapatid nating iglesia ni Cristo dyan. Magandang gabi po. Ayan, bakit hindi kayo nagbabasa ng mga Biblia? O ng Biblia? Napakalinaw. Okay? John 8:58. Anong sabi dyan? Pakibasa ni Ate Mariel. Before Abraham was born, I am. Ayan. When Jesus spoke to the Jewish leaders, He claimed to have been alive before Abraham. Sabi ni Jesus Christ, tinanong siya nung mga tao Sabi niya, mas dakila ka ba? Mas nauna ka ba kay Abraham? Sabi nila no? Sabi ni Jesus Christ, bago pa si Abraham, ako na.
Ako na. No? Ako nga, I am. Before Abraham was born, I am. And then you know what? Talagang sinadya ni Jesus Christ na sabihin, I am. Alam mo kung anong ibig sabihin ng I am? The word I am is the equivalent of what God, Yahweh, proclaim himself to Moses. Naalala nyo sa Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Nung tinanong ni Moses si Yahweh doon sa burning bush. Naalala niyo burning bush? Nasusunog yung nag-aapoy yung burning bush pero hindi nasusunog. No? Sabi ng Diyos kay Moses, I want you to go to the Egypt and tell the Pharaoh. Sabihin mo sa Pharaoh that I want my people to go to the wilderness and worship me. No? Sabi ni Moses, sabi niya, pag pumunta ako doon, sabi niya, pag tinanong nila ako kung sino nagsugo sa akin, sinong sasabihin ko na nagsugo sa akin? Sabi ni Moses kay God, doon sa kausap niya doon sa burning bush. And then sabi ng Diyos sa kanya, I am that I am. Nung sinabi ni Moses, ng God yun, that is the personal name of God. I am that I am. I am who I want to be. That is the equivalent. I am who I want to be. Ibig sabihin, ako ang Diyos, pwede akong maging provider, pwede akong maging kapayapaan. I am Jehovah Jireh, I am Jehovah Rapha, I am Jehovah Nessi, I am Jehovah Chidkinu, I am Jehovah Makadesh, I am Jehovah Rohi. I am who I wanted to become. That is the meaning of I am. At yun din yung sinabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo. Nung tinanong siya, di ba? Sabi niya, before Abraham was born, I am. Kaya yung mga Pariseo talagang nagagalit sa kanya kasi pinapakilala niya yung sarili niya na siya yung I am. Sa kanila yun, blasphemy yun. Di ba? Blasphemy yun. At talagang yun, sinasadya yun. He really wanted to, yung tawag doon, parang provoke yung mga belief nila. Kasi kaya nga nandun si Jesus Christ in order to provoke their belief. Makita nila talaga na Jesus Christ is there, na siya yung pinadalang Messiah. So pinakikilala niya yung sarili niya, I am. And He is the equivalent of God. The one who sent Him. They are equivalent. They are the same. Kaya nga may tatlong persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. May tinatawag tayo na first person, God the Father. Second person, God the Son. Third person, God the Holy Spirit. Hindi ibig sabihin may first, may second, may third ay may hierarchy sila. No? May first, may second, may third. Ibig sabihin, first yung Father, second yung Son, third yung Holy Spirit. Hindi po yan may hierarchy, walang hierarchy. They are co-equal, they are the same. Kaya lang po may first, may second, may third kasi yung order ng kanilang pagka-reveal sa Bible. Ang unang naipakilala yung God the Father. Ang sumunod na naipakilala ay God the Son. At yung huli na naipakilala sa Bible, God the Holy Spirit. Yung sequence lang ng pagkakapakilala sa kanila. Kaya may first, may second, may third. Pero hindi ibig sabihin na third yung Holy Spirit, mas less siya kaysa sa Son of God. Yung Son of God ay second, so mas less siya dun sa God the Father. Walang ganon. Walang lesser, walang greater sa kanila. They are co-equal. No? Antay ang Trinity. They are one. We have three person in one God. Okay, John 17:24. Ano sabi diyan? Ate Cassie? In his prayer, Christ affirms his Father's love for him before creation. You loved me before the foundation of the world. Yan, before the foundation of the world. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa nagkaroon ng universe, bago pa nagkaroon ng Milky Way, bago pa nagkaroon ng Andromeda, bago pa nagkaroon ng mga cluster of universe, there was Jesus Christ already. Di ba?
Before the foundation of the world. Meron na, nandyan na si Jesus Christ. Alright, yun yung kanyang pre-existence. Next. The Father and the Son created all things. Sila ang lumikha ng lahat ng bagay. Of course, kasama ang Holy Spirit. The constellations, ano yung ibig sabihin ng constellations? Mga stars. Constellations above and the earth below were created and placed in perfect order by the triune God. Tatlong, three person in one God, the Trinity. The following verses testify to Christ's role in creation. Okay, so tingnan natin yung mga verses. Okay, John 1:3. Sabi dyan, pakibasa, Kian. Yan. Sa John 1:3, kung wala si Jesus, ang tinutukoy dyan na him, si Jesus. Without Christ, without Jesus Christ, nothing came into being. Walang malilikha. No, walang malilikha kung wala kay Kristo, kung hindi sa pamagitan niya. Okay? Nothing came into being apart from Jesus Christ. Colossians 1:16, pakibasa ni AJ. By him, all things were created, both in heaven and on earth. Visible and invisible, all things have been created through him and for him. Yan. Wow. Thank you, Kuya AJ. Diba? By him, all things were... Sa pamagitan niya, lahat ay nalikha. Lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Visible and invisible, mga nakikita, hindi nakikita. Ano yung mga nakikita? Puno, halaman, ilog, no? At mga hindi nakikita, maging mga angels. Imagine, look at this, remember this. Even angels were created through Jesus Christ. Kaya nga, hindi pwedeng si Jesus Christ sasamba sa angel. Ang mga angels ang sumasamba kay Jesus Christ. Because angels were created through Jesus Christ. Even visible and invisible. All things have been created through Him and for Him. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tapos sasabihin nila, tao lang si Jesus Christ. Diba? Kaya nga talagang hindi talaga nagbabasa ang mga yan. No? Kaya magbasa na kayo. Hebrews chapter 1 verse 2. In this, pakibasa ni Kuya Lu, pagtingin ko siya, kala ko si Kuya Louie J. Halos nagiging magkahawig na kayo eh. Tingnan nyo yung mga bigote nila. Tingnan yung mga bigote. Yung bigote ni Josh tsaka yung bigote ni Louie, pareho. Yung ang tawag natin dyan ay yung bago, nagbibinata pa lang. Parang ikaw din eh, ayan yung bigote yan ni Mr. Suabe. Ako si Mr. Suabe. Okay, Kuya Josh. Hebrews 1:2. In this last day, God has spoken to us in His Son, whom He appointed Heir. all things, through whom also He made the world. Ayan, thank you. Through whom also He made the world. Ang lumikha daw ng mundo ay si Jesus Christ. Amen? Okay. Next. Kuya. Ayan. Jesus was born of an earthly mother and a heavenly father. Ayan. So, merong tinatawag tayo na conception of the Holy Spirit. Diba? Ang nanay at tatay natin, diba, through love, ay nabuo tayo. Yung tinatawag na conception, di ba? Ayan, conception, ang tawag doon. Buhay na yon, di ba? Doon nag-uumpisa ang isang buhay. At sabi diyan, without the virgin birth, sabi diyan, there will be no salvation for mankind. Luke chapter 1, 34 to 35. To pay for man's sin, God required a perfect sacrifice. But every person, since Adam has been born with a sin nature, yan. Isa pang bagay yan. Kung si Jesus Christ ay tao lang, ibig sabihin, hindi siya qualified to become our Savior. Ulitin ko yan. If Jesus Christ is just a man, He is not qualified to become our Savior. Bakit? Kasi, kinakailangan ng perfect sacrifice. Hindi tayo pwedeng perfect sacrifice. Si Jesus hindi siya perfect sacrifice. Bakit? Nanggaling din siya kay Adan. At lahat ng nanggaling kay Adan ay nagkasala.
makasalanan. No? Because of the inherited sin through Adam. So, lahat ng kaapu-apuhan ni Adan ay makasalanan. And therefore, they are sinner, and therefore, they are not qualified to be the perfect sacrifice. So, nung nakita ng Diyos yung ating kaaba-abang kalagayan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, siya ang naging perfect sacrifice. Yan, siya ang naging huling sakripisyo, once and for all. However, since Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit in the womb of a virgin, He didn't inherit a sin nature. Yan. Kaya pala walang kasalanan si Jesus Christ kasi He was conceived by the Holy Spirit, by God Himself. He was the only person who ever lived a perfect life. No? And therefore was the only qualified to die for the sins of the world. Ayan. So, siya lamang ang nag-iisang qualified to die on the cross. May qualification din kasi na kung sino yung pwedeng mamatay sa krus eh. At yun lang ay sa katauhan lang ng ating Panginoon. Amen? Alright, let's continue. Number 4, Jesus was both God and the Son of God. He is God at the same time Son of God. Throughout His ministry, Christ equated Himself with His Father. Anong ibig sabihin nun? Mula sa Kanyang public ministry, laging sinasabi ni Jesus Christ na they are equal. He is equal with the Father. Okay? Kaya nga hindi porke second siya, mas lesser siya kaysa sa God the Father. At yung Holy Spirit ay third person of the triune God, ay mas lesser sa God the Son. Hindi. First, second, third lang kasi nga hindi sila tawag doon magkakahiwalay yung kanilang pagkaka-reveal sa Bible. 'Di ba? Magkakasunod lang sila. Pero in nature, they are equal. Okay? Yung kanilang pagiging Diyos, yung essence nila ay at substance ay equal. So John chapter 10 verse 30, ano sabi diyan? Si Jesus Christ nagsasalita diyan, I and the Father are one. John 10:30. Ako at ang Ama ay isa. Mag-isa lang sila. Kaya, di ba? Oh. Nako, hindi nagbabasa. Okay. John 12:44. He who believes in me does not believe in me, but in Him who sent me. So kapag naniwala ka sa Kanya, kay Jesus Christ, naniniwala ka din sa Ama na nagsugo sa Kanya. Bakit? Siya yung representative nung nagsugo eh. Kaya nga nagpakilala siya, di ba, kay Thomas. Sabi niya kay Thomas, John 14, sabi niya, naniniwala, at sabi doon, mapalad ang naniniwala, sabi niya. And then sabi ni Thomas, ipakita mo sa amin ang Ama para maniwala kami. Sabi ni Thomas, show us the Father. Show us the Father. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Ano nang sabi ni Jesus Christ? He who has seen me has seen the Father. Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Oh, diba? Oh. Kasi nga, they are one. Representative nga eh. Ambassador siya. Siya yung naging exact representation of the Heavenly Father. Jesus Christ is the radiant, the representation of God. Then John 14:7, if you had known me, yan yun, yung sinasabi ko. Yan yung kausap niya si Thomas. If you had known me, you would have known my Father also. Yan, isang version yan. Pero another version, if you had seen me, you have seen the Father. Yan. Okay. Next tayo. One of the purpose for Christ's first coming was to give mankind greater understanding of God. Yan. Ano daw yan? Ang isa daw sa mga layunin. Isa sa mga layunin kung bakit si Kristo ay naparito sa lupa, yung kanyang unang pagdating, yung kanyang first coming, yung sa magitan ng pagkakapanganak, virgin birth, doon sa sabsaban, doon sa manger, doon siya unang pinanganak, doon siya unang nagpakita sa tao. He came to earth as a visible man.
Displaying, ano yung dinidisplay niya? The image of the invisible God. Colossians 1:15. Pinakita niya ang invisible God. Kasi nga, ang God the Father cannot be seen. He is invisible. John chapter 4, verse 24. No? God is the Spirit. And everyone who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, God is Spirit. You cannot see God. He is Spirit. Kaya si Jesus Christ, pag nagpunta sa lupa, to have a physical representation of the invisible God. Para makita natin siya. Para makita na ng mukhaan, ng face-to-face, si Jesus Christ. Nung time na yon, nung 2,000 years ago, nandito siya sa lupa, lumakad siya sa lupa. Kumain siya kasama ng mga disciple. Nakisalamuha siya sa mga tao. Nakisalamuha sa mga makasalanan. He died on the cross. Diba? Talagang nabuhay dito sa lupa. Diba? To display the image of the invisible God. Hindi lamang yun. Sa Hebrews chapter 1 verse 3, pakibasa ni Ate Ayla. Even when the exterior regions of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word, after He had provided purifications of sins, He sat down at the right hand of the Majesty of heaven. Yan. Okay. Look at that, di ba? Malinaw na malinaw. Hebrew 1:3. Thank you, Ayla. The Son, Jesus Christ, is the radiance. Anong radiance? Liwanag. Kaningningan. Kaningningan ng Diyos. Kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. And the exact representation of God's being. Ano yung ibig sabihin ng exact? Ano yung exact? Pinaka-eksakto, no? Talagang kopyang-kopya. No? Tumpak, no? Parang Xerox copy. Parang gano'n. Xerox copy ng Diyos. Kaya nga yung si Jesus Christ sa lupa, mga tao talaga namamangha sa kanya, namamangha, nagugulat. Yung pag nagtuturo siya, gumagawa siya ng mga miracles, dumalakad din siya sa tubig, di ba? Ang tawag doon, sumusunod, pati ang hangin, bagyo. Namamangha yung mga tao eh. Sino to? Kahit ang hangin at ang bagyo, ulan, ay sumusunod sa kanya. Di ba? Nagugulat sila. He calmed the storm. Grabe, no? Even nature obeys Jesus Christ. Sumusunod sa Panginoong Kristo. Exact representation of His being. And then ito pa, para maniwala kayo, no? Alam nyo ba na ang mga diablo, mga demons, believe me, whether you believe it or not, tingnan ko lang kung makikita ko dito. Yung pinagaling niya yung isang inaalihan ng demonyo. Tingnan ko kung nandito makita ko, no? Hindi ko kasi yung nakatira sa mga libingan. Ayan. Nakatira sa libingan. Okay. Sa Superbook? Oo. Nandun yan sa Superbook. Teka. Kalimutan ko anong chapter yun. Nakita nyo? Iba rin yun. May isa pa siya na pinagaling yung mga nakatira sa libingan. And then paglapit pa lang ni Jesus Christ, pagkakita pa lang niya kay Jesus Christ, sabi nung diablo, sabi niya, Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, nagpunta ka ba rito para pahirapan kami? Did you come to torture us? Mark 5, tingnan natin. Yan. Ito. Demon possessed. Ayan, okay. Okay, ito. Tingnan nyo to. Thank you, ma'am. Ayan. Verse 6. Verse 6, sabi doon, when he saw Jesus from a distance, nakita pa lang niya si Jesus Christ from a distance pa lang. He ran and fell on his knees in front of Jesus
And he shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" Imagine, demons recognize Jesus as the Son of the Most High God. Even demons. Eh tayo nga tao lang, hindi nga, 'di ba, maraming tao, maging yung mga Pariseo, mga Saduseo, mga teachers of the law, they did not recognize Jesus, they did not acknowledge Jesus as the Son of God, as the Messiah. But the demons recognize him. Bakit? Kasi in the spiritual realm, the demons know exactly who Jesus is. They know exactly who Jesus Christ was. Sabi niya, "What do you want with me, Son of Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you evil spirit." Yung evil spirit, they know Jesus. They know the Son of God. Bakit? May ano kasi, may authority. May nakikita agad nila yung radiance of God's glory in the person of Jesus Christ. And you know what? When you believe Jesus Christ, and when the Holy Spirit lives in you, in your heart, the same Spirit that resurrected Jesus Christ from the dead is the Spirit that also lives in you. The Holy Spirit lives in you. And even demons recognize the Spirit that is in you. Alam niyo ba kung bakit may mga tao, no, natatakot sila sa mga kilos ng mga pagkilos ng mga bad spirit, mga evil spirit? But if you truly believe in Jesus Christ, if you are a believer of Christ, walang dahilan para matakot ka. Yes. Walang dahilan. Doon nung na-assign kami sa General Luna, Quezon Province, na-assign kami doon, yung church doon, talagang lumang-lumang church building na. Nasa gitna kami ng bukid. At ang laki kasi ng property na yun eh. Wala kaming masyadong kapitbahay doon. Yung mga miyembro namin, mga anlalayo na mga bahay, kaya nga sinusundo pa namin ng tricycle, mga miyembro. So wala kaming masyadong kapitbahay doon. And then meron yung sa may likod niya, puro puno, sa likod ng church, puro puno, dami, lalaki. And then yung mga unang nakatira doon, one time bumisita sa amin. Nagkape-kape kami, kape-kape. Tapos sabi sa, kasi ito yung church, ito yung pastoral house. Ito kami yung pastoral house. Ano lang, pader lang, diyan yung church. So, nandun kami nagkakape kami. Sabi nung mga unang tumira doon, sabi niya, "Pastor, eto sabi, wag kayong matatakot sabi lang. May kwento ko lang. Alam niyo ba, sabi niya, kapag kagabi, hindi niyo ba naririnig, tumutunog yung mga upuan? May mga naghahalo daw ng upuan. Yung kumakalampog daw yung mga upuan. Tapos sinihila daw. Kasi daw nung nakatira daw sila doon, nung sila daw yung unang nakatira doon, ganun daw, may mga nagsasalansan daw. Kasi ang upuan namin doon, yung monoblock na puti, monoblock, yung plastic. Madaling araw daw, may nagsasalansan eh. Yung, alam mo ba, yung tunog, pagka yung nililigpit mo yung mga upuan. No. Sabi nila, ganun daw. Tapos daw, may batang umiiyak daw doon. May batang umiiyak. No. Tapos, doon daw sa likod ng church, kasi ano yun eh, mapuno, may mga puno ng saging. Puno ng saging. Mayroon doon nagbabantay doon sa mga sagingan. Alam niyo nung ginawa ko, nagtaka sila kasi sabi ko, nakatira kami noon 2 years. Kahit isang kaluskos, sabi ko, wala kaming narinig na tunog ng mga bangko dyan. Wala akong narinig kahit anong kaluskos. At saka kahit madaling araw lumalabas ako, sabi ko sa kanya. May flashlight ako, tsaka may pamalo ako. Kasi marami kong alagang manok sa likod ng church. Baka minsan kasi inaano ng pusa. Yung pusa ang binabantayan ko. Pero wala akong nakita doon ng ibang nagbabantay. Sabi ko, ako ang nagbabantay doon. Binabantayan ko yung manok ko. May nagbabantay doon, may nagpapakita daw doon na nakaitim. Pag dumadaan daw sila, tatayuan daw yung kanilang mga balahibo.
So, alam mo, pastor, pag dumadaan ako dyan, ang dilim-dilim kasi. One time, pumunta ako dyan, iihi ako. Talagang nagkayuan ang mga balahibo ko. Tapos sabi ko sa kanya, ako, kahit isang balahibo, hindi tumatayo sa akin. Madaling araw. Sabi ko sa kanya eh. Hindi nga, totoo. Ay, tanong mo kay Pastor Arlene. Madaling araw, alas 12 ng gabi, 1:00 ng gabi, kahit umuulan, bumabagyo, lumalabas ako. Kasi nga, may mga alaga akong manok doon. Yung iba, lalo na kapag yung mga bagong pisa. Titingnan ko yun, no? Yung mga sisiw, binabantayan ko. Kahit isang piraso ng buhok, balahibo ko, hindi tumatayo doon. Oh. Sabi, bakit? Bakit sinasabi ito, mga kapatid? Kasi, when you believe in Jesus Christ, you have already overcome the power of the evil spirit. Ang evil spirit ang tumatakbo sa'yo. Nakikita pa lang, palapit ka pa lang, tumatakbo na yung evil spirit eh. Why? Because you already have the radiance of Jesus Christ. Nasisilaw na sila sa'yo eh. Di totoo yan. Kaya yung mga evil spirit, pagka totoong born again ka, pag totoo na mayroon kang Jesus Christ sa puso mo, hindi ka pwedeng ma-demon possess. Hindi ka papasukin hindi ka ma-demon possess, hindi ka mapopossess ng bad spirit. Bakit? Kasi may Holy Spirit in your heart. Kapag may laman yung puso mo, and that is the Holy Spirit, paano papasok ang ibang bad spirit? Kapag empty ang puso mo, empty, walang banal na spirito, that's the only time that the evil spirit can occupy your heart. Kaya kailangan meron kang banal na spirito. Yun yung ating security. Oh. Kaya kahit lumakad ka sa dilim, lumakad kang mag-isa, you have the radiance of God's glory in you. Pag nakita ka, naamoy ka pa lang ng bad spirit, tumataas na yun. Ay, si Paulo! Takbuhan na sila. Takbuhan na yan. Takot na yan. Ay, si Alex! Takbo na yung mga evil spirit. Bakit? You have the radiance of God's glory. Amen? Oh. Naniniwala pa kayo doon? Parang hindi kayo naniniwala sa pen. Ayan, okay. Tuloy tayo. Number 5, Jesus' teaching was often perplexing. Anong ibig sabihin ng perplexing? Parang nakakalito. Nakaka-confuse. No? Perplexing meaning like confusing. Many of his statements didn't make sense, and we still struggle to accept and believe them. However, if we obey his teachings, we will become living testimonies of Jesus to all who sees us. Pag sinabi nating perplexing, parang nakakalito. Kasi nga naman, minsan, yung mga turo ni Jesus Christ, parang mga, ang tawag doon ay paradox. Paradox, ibig sabihin nun ay parang kabalintunaan sa Tagalog yan. Kabalintunaan. Ibig sabihin nun, kabaliktaran pero may katotohanan. That is paradox. Look at one example. Tingnan natin sa next page. Saan? Like for example, Matthew 5:11-12. Blessed are you when people insult you. Imagine, in-insult ko na pero blessed ka pa. Yan ang ibig sabihin ng paradox. Yan ang ibig sabihin ng kabalintunaan. No? Irony. Parang irony. Blessed are you when people insult you and persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Imagine, no? In-insult ka na, di ba? Pinirsecute ka na, at they speak falsely against you. Pinagbintangan ka, for example, ng mga bagay na hindi totoo. And then sabi pa niya, you are blessed. Rejoice and be glad. Kaya mo bang gawin yun? Ininsulto ka na, sasabihin, you are blessed. Ininsulto ka, sabihin, rejoice and be glad. Yun yung mga teaching ni Jesus Christ. Ang tawag dyan ay paradox. Okay? Paradox. Ibig sabihin, kaya nga nakakalito eh. Kaya ang mga born again, dapat mababait talaga. Bait. Pinagsasabihan ka ng masama, pero hindi ka nagagalit. Parang si Lauren, ganyan. Hindi ka pa nagagalit. Bakit ang hirap mong galitin? Ganyan, no? Nagagalit na sila sa'yo kasi hindi ka nagagalit. Diba?
Ah? Oh, Matthew 5:44. But I say to you, di ba, look at this. Say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Imagine, ibigin mo yung mga kaaway mo. Oh, ang hirap gawin nyo, di ba? Mahalin mo ang iyong kaaway. Oh. Kaya, paano kayo? Hindi mo pwedeng ibigin si siksa kasi hindi mo naman siya kaaway. Di ba? Ganun, ha? Ibig sabihin, mag-away muna kayo para you can love her as your sister. Pisahan mo ako, Lalang hamon no? Pero ito, mahirap gawin to. Di ba? Bakit? Kasi tayo, ang standard ng tao, mahal lang natin kung sino yung nagmamahal sa atin. Mahal natin yung mababait sa atin. Pag mabait ka sa akin, mabait din ako sa'yo. Di ba ganyan ang ating pananaw? Ganyan ang prinsipyo natin. Mabait si Ka sa akin, kaya mabait din ako sa kanya. Mabait si Kuya Paulo sa akin, kaya mabait din ako kay Kuya Paulo. Ginagawan mo ako ng favor, I will also do favor to you. Di ba? Ganon na ang tao. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Love your enemies. Bakit? Ano sabi niya? Bakit? Kasi kung mahal nyo lamang yung mga nagmamahal sa inyo, ano pang pagkakaiba nyo sa mga makasalanan? Kaya rin nilang gawin yun. They also love those who love them. Anong pagkakaiba nyo doon sa mga Gentile, mga hintil, sabi ni Jesus Christ? No? Anong gantimpala ang naghihintay sa inyo if you only love those who love you? Kaya nga, if you want reward, love your enemy and pray for those who persecute you. That is the reason why when He was on the cross, ano sabi ni Jesus Christ? Father, patingala siya. Father, sabi niya, forgive them. Ano talaga siya? Tinanggal niya yung kamay niya. Nakapako siya, di ba? Pako, sabi niya, Father, tinanggal. Forgive them. Di ba? Ay, hindi. Father, forgive them. Tinanggal, no? Tinanggal sa pagkakapako, no? Father, forgive them. Father, forgive them. Sino yung tinutukoy ni Jesus Christ? Yung mga nagpako sa kanya. Sabi niya, Father, forgive these people. Yung mga nagpahirap sa akin, yung nagpako sa akin, yung naghagupi sa akin, forgive all of them. No? Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pray for those who persecute you. Matthew 20:27, whoever wishes to be first among you shall be your slave. Kung sino yung gusto maging dakila, maging great, maging una, kailangan mo nang maglingkod. If you want to be great, you must be the servant. You must be the servant. Diba? Ang tayo gusto natin, ang standard natin, tayo yung una, tayo yung nasa unahan. Gusto natin, tayo yung pinaglilingkuran. Pero sabi ni Jesus Christ, if you want to be great, you have to be the servant. Kailangan mo muna maging lingkod. Mark 8:34, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Mark 8:35, whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Imagine that? Kapag inuuna mo ang buhay mo, priority mo ang buhay mo, ibig sabihin yan, pag priority mo ang buhay mo, mawawala pa sa'yo yan. Kapag namubuhay ka lang para sa sarili mo, yung buhay na pinapahalagaan mo, mawawala yan sa'yo. Pero kapag inuna mo ang mga bagay na para sa akin, you will find life. You will find your life. You will save your life. Matthew 5:5, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Are you gentle? Ayan. Okay. Thank you. Next tayo. 6 and 7. Malapit na tayo. Matthew 10:34. Do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but a sword. Basahin natin. Si Kuya, ikaw muna. Kuya Lester. Sometimes while we just look at the relationship with those who will no longer accept us because of our commitment to Him. All these commands are blessings require our willing to surrender to Christ. So we can use as in whatever we decide.
we need to say these qualities if we are exemplifying the character of Christ. Yun. Okay, thank you. Very good. Okay, thank you, Kuya Lester. Next tayo. Jesus' name is like no other. Although many take Christ's name in vain. Ibig sabihin yun, yung iba daw ay hindi nila pinapahalagan daw ang pangalan ni Kristo. Parang ginagamit nila ito sa walang kabuluhan. But God's word attributes power and honor to His name. Philippians chapter 2 verse 9 to 11. God highly exalted Jesus and bestowed on His name, which is above every name. The name of Jesus is the name above every name. Believers recognize this, acknowledging Him as Lord. Kaya naniniwala tayo na si Jesus Christ ang Panginoon. But at the great judgment, even those who rejected Him will bow and confess that He is Lord. Kaya sa panahon ng paghukom, ng judgment, lahat ng naniwala kay Kristo, lahat ng tumanggap kay Kristo, maging yung mga nag-reject kay Kristo, lahat sila, they will recognize Jesus as the Lord. He is Lord. Yan. Kaya lang, no, magiging kaibahan lang nun, yung kanilang magiging destiny. Siyempre, yung destiny ng mga naniwala kay Kristo, it is the eternal life. Di ba? Pero yung mga nag-reject kay Christ, it is the eternal condemnation in hell. Diba? Luke 24:47. The gospel of repentance and forgiveness of sin which we preach is to be proclaimed in His name to all the nation. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, mabuting balita, pinapangaral natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng bansa. John 14:13, Jesus told His disciple, whatever you ask in my name, that I will do. Kaya pag nagpipray tayo, di ba? Sasabihin natin, Panginoon, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinisealed natin yung prayer natin in Jesus' name. Ayan. Kaya pag magpipray kayo, laging sa dulo, una, pag nagpipray, sundan nyo yung acronym na ACTS. ACTS A, adoration. Ibig sabihin, pagsamba sa Diyos. Sambahin mo natin ng Lord, purihin ka, sinasamba ka namin. And then letter C, confession. Humingi ka ng tawad. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Confession. And then T, thanksgiving. Salamat po sa mga biyaya. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Salamat po sa pagpapala na pinagkakalob mo sa araw-araw. Thanksgiving. And lastly, letter S, supplication. Ito na yung paghingi natin ng ating kailangan. Panginoon, pagalingin mo po ang may sakit. Panginoon, provide our needs. Panginoon, gabayan mo po kami. Give us wisdom. And then, finally, you say, this we pray in Jesus' name. Amen. Amen meaning, so be it. Amen means, Lord, make it happen. So be it. In your name, in your will. Ayan. So, now Matthew 18:20, He also promised that where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in the midst of them. Acts 3:6, when Peter healed the lame man, he said, in the name of Jesus Christ the Nazarene, walk. Acts 4:12, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Wala daw ibang pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas nating lahat kundi sa pamamagitan lamang ng pangalan ng Panginoong Hesus. Not in the name of Kibuloy. Not in his name, not in Kibuloy's name. Di ba? Nakakulong na siya ngayon. Not in the name of president, not in the name of BTS, superstars. Hindi sa kanilang mga pangalan. Only in the name of Jesus Christ. Amen po ba? Okay, next. Number 7. Pakibasa, Kuya Renzo. Jesus will return to earth as the reigning king and judge Of all mankind. Yan. Si Jesus daw ay darating dito sa mundo. Yun yung second coming. Ano yung una niyang pagpunta rito? Yung kanyang first coming, He was a baby. He was a baby. Babe. He was a baby. He was a gentle, meek, humble, harmless baby. Cute baby. Yeah? He was harmless baby. When He came,
at the very first time. But when He comes back for the second time, when He returns in His second advent, in His second arrival here on earth, hindi na siya baby. Hindi na humble baby, hindi na meek baby, hindi na gentle baby. Ano na? He is a conquering king. Isang mananakop na hari. Grabe yun. Kaya nga nung sabi yung, when Jesus Christ ascended to heaven, sabi din na, sabi doon sa Luke or sa Matthew, sabi din, yung nakikita natin na umakyat na Jesus Christ, yung umakyat na Jesus Christ, yung nakikita nyo ngayon, He's the same Jesus Christ who is coming back. Hindi na siya baby. He is a conquering Lord. Anong ibig sabihin ng conquering? Isang haring mananakop, isang haring maghahatol. Hahatulan ang mga makasalanan, hahatulan ang mga tumalikod sa Diyos, mga tumanggi sa Diyos. Kakatakot. Matthew 25:31, when Christ comes to sit on His glorious throne and judge the earth, He will separate the nations as a shepherd separates sheep from goats. Dito kayo. Paghihiwalay niya yung mga naniwala at hindi mga naniwala. Dalawang klase lang ng tao Yung pagdating ni Jesus Christ, dalawang klase lang ng tao ang mangyayari. Yung separation. Those who believe and those who rejects. Ang tanong, di ba, sa ating lahat. I know, lahat kayo. Kayo ay bahagi ng doon sa mga naniwala. Pero, paano kaya yung iba? No? Paano yung mga hindi pa nakarinig ng mensahe ng Panginoon? Sana, sa pamagitan ninyo, marami pa po ang makakilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Amen? Wala na yan? Wala na. Okay. Diyan lang muna tayo matatapos. At susunod na Webes, mas